Ayan na. Dito sa Article 2, Section 1 ng ating saligang batas, mababanaag po natin ang 4 na elemento ng ating pagkabansa. At ito pong elementong ito po ang pinag-iimbutan, ito po ang pinaglalaruan, ito po ang minamanipula ng mga nasa labas ng Pilipinas na interesado sa ating mga kakayahan bilang isang lahi na interesado sa ating napakayaman at napakagandang teritoryo, lupain, karagatan at kalawakan. Strategic location, kasama na yung cyberspace. At paano nila gagawin yung pananaig sa ating lipunan? Paano nila gagawin yung pang-aagaw sa ating teritoryo? Kasaysayan po sumasagot niyan at ito mga nagaganap sa kasalukuyan. Paano? Nilalaro ang ating gobyerno. Dahil sa mga gobyerno natin, laban sa gobyerno ng ibang bansa, tayo may puwersa. Pero sila, mas malaki ang puwersa. Kaya nilang impluwensyahan ang ating gobyerno. Paano nila gagawin yon? Di-impluwensyahan nila yung mga pinuno ng ating gobyerno. Ayun. Kaya doon pa lang sa halalan, doon pa lang sa pagtatalaga, sa eleksyon, sa appointment, nakikialam na itong mga may interest na ito. Itong mga may interest na ito sa labas ng Pilipinas, sa labas ng sambayan ng Pilipino, ay mga hindi Pilipino. Negosyo. Dambuhalang mga negosyante. Ang mga taong ito, ang mga kaisipang ito, dambuhalang mga korporasyon na interesado sa ating teritoryo. Pansinin nyo ang ating kasaysayan. Naagaw na ba ang ating teritoryo? Oo buong bansa inagaw ng Kastila. Dapat sa atin yan. Simula pa sa panahon ni Lapu-Lapu at ng mga sultanato ng Sulu at Sabah. O yung Sabah, nakuha na nila. Sino kumamkam? Malaysia. Hinahabol ba ng gobyerno natin? Hindi. Di merong nagmamanipula sa ating gobyerno upang wag habulin yung ating teritoryong Sabah na inuupahan lang ng Malaysia. Paano nangyari na hindi pinapansin ng gobyerno? May nagmamanipula sa ating gobyerno. At yun, bilang mga mamamayan, dapat nasa kamalayan natin yon. Dapat nauunawaan natin yon. Kaya nga tingnan nyo, pansinin ninyo, magmula noong mga panahon ng Kastila hanggang panahon ng mga Hapon, panahon ng mga Amerikano, hanggang ngayon, itinuturo ba na yung Sabah ay bahagi ng Pilipinas? Hindi. Di may nagmamanipula sa ating sistema ng pag-aaral, sa ating mga aklat ng kasaysayan. Ngayon, alam na natin sa atin yung Sabah. Pero pinag-uusapan ba? Hindi. Anong klaseng pinuno ng pamahalaan? Ayaw bawiin ang sariling atin. Ayaw bawiin sa ngalan ng sambayan ng Pilipino ang pag-aari ng sambayan ng Pilipino. Anong klaseng gobyerno yan? Ibig sabihin, magaling yung mga nasa labas ng aquarium. Nalalaro nila yung mga nasa loob ng aquarium. Yung mga nasa loob ng aquarium, tayong mga magkakababayan, pinagbabarilan, pinag-aaway-away. Hindi lamang sa pamamagitan ng karahasan, ng armadong pakikipaglaban, kundi pati na rin sa relihiyon. Muslim against non-Muslims, mali yun. Catholics against non-Catholics, mali yun. Nakakalimutan natin itong Article 2, Section 1. We are a democratic and republican state. Pare-pareho tayong miyembro ng isang republika, ng isang demokratikong sambayanan. Ibig sabihin, Muslim ka o hindi ka Muslim, Katoliko o hindi ka Katoliko,
kasama ka doon sa sambayanan. Walang maitatatag na pamahalaan. Walang soberenyang mahuhugot ang mga pinuno ng pamahalaan kung hindi doon sa lahat ng mga kasapi ng mamamayan. Pero nakakalimutan natin yon. Ang idinidiin sa ating kamalayan, lalo na ng mass media, print, broadcast, internet, hindi, iba yung mga Katoliko, iba yung mga hindi Katoliko, iba yung mga Islam, iba yung mga ganito. Hindi tama yan. Nakakalimutan, nabubura ang ating pagka-Pilipino, nabubura ang ating pagiging isang bansa. At tandaan natin, bakit may gumagawa ng ganon? May nakikinabang sa ating pagkakawatak-watak. Unang-una, nababaon yung mga utang ng matagal ng panahon. Anong utang yung pinag-uusapan? Ang tinutukoy natin, yung teritoryo ng Sabah, hindi sinusole sa Pilipinas. Nakakalimutan. Ang pinag-uusapan, Bangsamoro Basic Law. Ano na lang ang halaga ng Bangsamoro Basic Law na yan? Ano na lang ang halaga ng Maguindanao? Kung ihahambing yun sa usapin ng Sabah, na matagal nang inutang, matagal nang inupahan, matagal nang hiniram, hanggang ngayon ayaw isoli. Tapos, ang ating pamahalaan, tikom ang bibig. Bukod tangi kay Pangulong Marcos, Ferdinand Marcos, lahat ng sumunod na Pangulo, tikom ang bibig sa pang-aagaw ng Malaysia sa Sabah, laban sa sambayanang Pilipino. Ito masarap, yung kasalukuyan nating administrasyon ng pamahalaan, ginawa pang referee sa Peace Talks, Sus Mariosep. Peace Talks, Malaysia, Malaysia, laki ng utang sa atin. Pumapanggap silang mayaman sa mundo, pero ang pinapakinabangan nila, bilyong-bilyong dolyar taon-taon na kinuhugot nila sa Sabah na ang tunay na may-ari ay ang sultanato ng Sulu, ang sambayanang Pilipino sa kabuuan. Bakit tahimik yung mga pinuno ng pamahalaan sa usaping ito? Napakalaking usapin ito, mga kababayan, dahil dito makikita ninyo kung papaano naaagaw ang ating kamalayan, ang ating pagkakaisa bilang sambayanan, kung papaano nabawasan ng pagkalaki-laki ang kabuuan ng ating makasaysayang teritoryo, ng ating makasaysayang kabansaan. Hindi totoo yung Philippines is Luzon, Visayas, Mindanao, Luz Biminda. Hindi. Luzon, Visayas, Mindanao, and Sabah. Yan ang totoo dyan. At pilit nilang winawaksi sa kamalayan ng sambayanan yang katotohanan yan. Kasama na yung mga gobyerno matapos si Ferdinand Marcos. Ayan, nandyan tayo, mga kababayan. Kaya kahit ano pa yung mga usapin ngayon, huwag nating kalimutan ang kasaysayan. May pinagtatakpan. Merong ayaw magsole ng hindi kanila. At yan ay ang Malaysia. Bakit ka di dapat nagagalit ang taong bayan sa kanila? Galit ang taong bayan sa kanila. Sa perspektibo ng kasaysayan, galit ang sambayan ng Pilipino sa Malaysia. Anong ginawa ng Malaysia? Anong ginagawa nito mga nasa labas na aquarium? Yaan mo na magalit yung sambayan ng Pilipino. Yaan mo na magalit si Juan de la Cruz. Laruin natin yung mga mananalo sa eleksyon. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit yung mga kapasyan ng COMELEC, Commission on Elections, pumapanig doon sa mga ilang kandidato. At yung mga kandidatong yan, magmulang matapos ang administrasyon ni Ferdinand Marcos, ay lahat tikom ang bibig dito sa usaping Sabah. Ay lahat
kaibigan ng Malaysia. Paano magiging kaibigan ng mga pinuno ng sambayan ng Pilipino ang Malaysia na ayaw magsoli ng teritoryo ng Pilipinas? Ayan, dyan yung makikita mga kababayan. Ay, nako, sa malaking larawan, nananaig sila sa kanilang pag-agaw sa ating teritoryo at hindi napapansin ng sambayan ng Pilipino na paglilipasan tayo ng panahon. Tapos nilalambungan ang tunay na usapin ng mga panandaliang usapin. Katulad nitong patayan na ito. Hindi pa naman yan ang huli. May kasunod pa yan. Bakit natin sinabing may kasunod pa yan? Unang-una, kung tayo'y tunay na soberenya, kung tunay na kumakatawan sa sambayan ng Pilipino ang ating gobyerno, bakit pinayagang may grupo ng MILF, may grupo ng mga rebelde na may mga armas na kinikilala ng military, na kinikilala ng National Police, na kailangan hingan ng pahintulot bago tayo makapunta sa sarili nating teritoryo? Oh, hindi ba? Kung hindi mukhang binenta yung ating soberenya. Sa halip na panindigan, "Hoy, ako ang kumakatawan sa sambayan ng Pilipino, walang malaking puwersa dito. Ang sandataang lakas ng Republika, yan ang makapangyarihan." Pero ngayon, hindi na. Sa pangalan ng paggamit ng kapayapaan, itong mga leader natin, peace talks ng peace talks, peace process ng peace process, yan ang peace process na nangyayari sa kanila. Makikipag-usap ka sa rebelde. Rebellion is a crime. Di makikipag-peace talks ka na lang dun sa mga shabu factory ng maximum believed prison, dun sa mga drug lords, sa NBI stockade. Peace talks ka na rin doon. Ganun ba ang gagawin nila? Hindi. Pero sa rebellion, which is also a crime under the revised penal code, it has not been repealed. Peace talks. Aba, hindi consistent. Pagka nilabag mo ang revised penal code, criminal ka. Pero itong ating pamahalaan, kung ano-ano ang pinapasok na kasunduan, kinokompromiso ang interes ng sambayan ng Pilipino bilang ugat ng lahat ng kapangyarihan nito. Kumbaga, nasasalaula yung tiwala, nasasalaula yung kapangyarihan na iginawad ng sambayanan dito sa mga nahalal na ito. At dapat ito maunawaan natin, mga kababayan. Ay, ganun pala. Kaya pala maraming problema. Pero kailangan tingnan natin yung malaking larawan. Tayo nasa loob ng aquarium. Merong mga nasa labas ng aquarium. Naghihintay kung ano ang mangyayari pagka tayo'y nagpataya na. Sila ang aagaw dun sa ating magandang bansa. O, hindi ba naagaw na nila yung Sabah? Tapos ang ating mga pinuno, walang ginagawa para bawiin ito. Ayaw nga nilang pag-uusapan eh. Abay, napakagaling ng Malaysia. Nagawa nila na patagalin yung usapin na hindi na pag-uusapan. Kumbaga, dadaanin sa limot. Yung nangungutang, tapos hindi babanggitin yung utang hanggang makalimutan na lang. Ganun yata ang gusto ng Malaysia. At ganun din ang ginagawa ng ating mga leader. Kung ano-anong issue, kung ano-anong usapin ang pinapasok, pero yung usapin na nag-uugat pa bago tayo magkaroon ng saligang batas, bago pa magkaroon ng Pilipinas, ayaw nilang pag-usapan. Gusto nilang ibaon sa limot ang makasaysayang utang ng Malaysia sa Pilipinas. Napakagaling eh. Abay, naging referee pa sa peace talks.
At gagamitin pang salita, yung peace. Pero ano nangyayari dyan sa peace talks? Barilan, patayan. Winawasak ang ating soberenya. Ayan nga, yung Visiting Forces Agreement, bawal yan sa saligang batas eh. Walang puwersa militar na banyaga ang dapat nandito sa ating teritoryo. Pero ang ating mga pinuno sa pamahalaan, pumayag na yung mga Amerikano ay dito. Eh kung totoo yan, kung talagang Visiting Forces Agreement yan, bakit hindi natin imbitahan ng Russia? Bakit hindi natin imbitahan ng China? Oh, di ngayon nagkakaroon tayo ng konting linaw, mga kababayan. Sino yung mga nasa labas ng aquarium na nakikialam sa ating soberenya? Na minamanipula ang ating gobyerno? Na minamanipula ang ating soberenya? Upang alipinin, upang magamit ang ating sambayanan, upang pakinabangan ang yaman ng ating teritoryo. O yan. Babalik doon sa 4 na elemento ng ating pagkabansa. Kaya itong mga usapin natin na hinaharap ngayon, mga kababayan, ibabalik tanaw natin doon sa ating kabansaan. Tama si Kamentong Laurel. Yan ang tawag niya. Huwag na kabayan. Kabansa. Yan ang tawag niya sa mga kababayan natin. Kabansa. Yan. Ano ibig sabihin ni Kamentong doon? Isang bansa lang tayo Huwag mo na sabihin, lahing Inchik ako hindi, lahing Amerikano ako, lahing Kastila ako. Hindi, Kapampangan ako. Hindi, Bulakenyo ako. Hindi, mali yun, mga kababayan. Pare-pareho tayong kasapi. Pare-pareho tayong pinanganak. At pare-pareho nating gustong dito mamatay sa ating bansa. Meron tayong sariling wika. Meron tayong sariling kultura. Ang nagbigay niyan, walang iba kundi ang lumikha. Walang makakaagaw niyan kung hindi natin ipapaagaw. Ngunit, ang pinakamalaking kalaban natin ay ang sarili nating alaala. Kapag nakalimutan natin bilang mga Pilipino ang ating kasaysayan, ang mga tunay at payak na usapin sa ating pagkabansa, hindi natin mauunawaan kung ano itong mga usapin na nangyayari ngayon. Iisipin natin, all-out war. Iisipin natin, peace talks. Anong peace talks? Nagpapatayan na yan. Kinikilala mo yung pag-aarmas ng mga hindi naman sundalo. Peace talks. Paano magiging peaceful yan? Tapos, yung mga membro ng peace talks, nagiging Supreme Court Justice. Katulad niyan si Justice Leonen, Sus Mariosep. Ayan, yan yung mga namumuno sa atin ngayon. Tapos, yung mga membro ng peace talks, itong sila Ferrer, itong sila Deles. Narinig nyo na ba yan? Nahalal ba yung mga yan? Saan galing yung mga yan? Hindi ko pa kilala yung mga yan Wala pa ako narinig sa mga yan na ginawang mabuti para sa sambayan ng Pilipino. Pero sila ang nangingili, sila na namumuno dyan sa peace talks. Sino namili sa kanila, mga kababayan? Sino ang pumili sa Malaysia bilang referee sa peace talks? Alam nyo ba? Sino ang pumayag sa Visiting Forces Agreement? Sino mga senador? Sino mga congressman? Sino mga presidente ang pumayag dyan sa mga iyan? Yan ba ay pabor sa ating mga pinagkasunduan sa saligang batas? Pinalalakas ba niyan yung tinatawag na sovereignty resides in the people? Does sovereignty still reside in the Filipino people? Or in those people who are outside the aquarium, who are making us quarrel and kill each other? In the name of peace. Sus Mariosep. Peace talks. Alam niyo, pinakamalaking argumento dyan sa peace talks na yun? Kung totoong peace talks ang gusto mo, bakit mo papayagang humawak ng armas yung mga hindi sundalo o yung mga walang lisensya o yung mga hindi naman pulis? Doon pa lang, sintunado na. At
kung titingnan natin ng mas malawak na perspektibo, kasi nga malalim ang ugat niyan, nasa kasaysayan, nandun sa pangaagaw ng Saba. Dahil ang may-ari nun, sultanato ng Sulu, na hindi sinusuportahan ng ating pamahalaan magmula nung matapos si Ferdinand Marcos hanggang sa kasalukuyan. Malaysia. Masisilip ka rin ng sambayan ng Pilipino. Hanggang sa susunod, mga kababayan, ito po ang inyong abang lingkod, nagsasabing, gumising ka, bayan!